Ang pinuneg, matitikman mo lang yan pag may occasion, especially mga gatherings ng mga sa aming mga Cordillerans like Kanyao, ganon. Pag nag-butcher ka kasi ng pig during Kanyao festivities namin, dun lang napaprocess yung pinuneg. Napakasimple lang po compared po sa lahat ng mga pagkain po outside Baguio. Cordilleran style na binuboil lang yung pagkain. Walang halong ibang ricado. Wala po siyang ketchup, tomato paste, konting asin lang po. Tapos gisa na lang. And then konting leeks po. Yun po yung pinagkaiba natin dito sa Baguio. Yung tiniktot kasi, it's a Ilocano. Tiniktot means mabihisan na luto lang yun. Pag makita mo yung karne na fail na siya, aahunin mo na siya. Hello mga Kabs and welcome back dito sa Team Kanas TV para sa isa na naman travel for food episode and welcome sa tinaguriang Summer Capital of the Philippines, Baguio City. Dito sa episode na to, isusugurin natin ang Summer Capital of the Philippines. Ito yung itinerary na walang arte, walang trending, puro food crawl at diretsong kain. Puro classic. Parang medyo luma, matagal na, kumbaga legendary. Alam naman natin na kapag sinabing Baguio City, puro strawberry, peanut brittle at ukay-ukay ang mga una mong iisipin. Pero dito sa listahan na to ay iba naman ang mga titikman natin. Ito yung mga combination ng tunay na lutong Cordillera, Ilocano, Igorot at mga lokal na pagkain. Katulad na lang nitong blood sausage o pinunag kung tawagin. Isa siya sa mga unique na parang longganisa sa unang tingin. Masibuyas, mabawang, sobrang lambot. Parang dinuga, no? Oo. Pag nag-butcher ka kasi ng pig during Kanyao, dun lang napaprocess yung pinuneg. Wherein yung pinuneg is a mixture of yung laman loob ng baboy. Bukod sa Igorot dish ay titikim din tayo ng Ilocanong pagkain. Kinigtot o yung bakang ginulat sa mainit na papain. Kinigtot sa Ilocano ginulat. Kasi yung baka, hilaw yan, ginulat lang sa mainit na sabaw. Gising ka kagad, di ba? Oo, pait. At syempre kasali rin sa listahan at isa pa nating titikman. Ito yung putahing manok na kung tawagin nila dito ay pinikpikan. Ito yung killing me softly na chicken. Hindi ko na i-detalye kung papaano. Parang may hint siya ng konting parang tinola siya. Parang luya. Lahat ng yan ay hindi lang basta pagkain sa plato. Meron itong iba't ibang kultura at kwento. At hindi na ako makapaghintay. Bahagi sa inyo ang mga lumang kainang nakatago dito sa Baguio. Kaya tara't pagsaluhan natin to. Let's go! 축축한 이 바람을 그리워했었지 한참을 달려온 이 거린 끝도 없이 펼쳐진 너의 노란색 주문이 넘버 세븐 그게 바로 너의 이미지 Manganta na mga kap! Kain na mga kab. At welcome dito sa Summer Capital of the Philippines, Baguio City para tikman itong mga... Siya nga pala, meron tayong kasama ngayon mga kabs, no? Meron tayong tour guide at tinuro niya sa atin itong mga kainan. Nandito tayo ngayon sa Katipunan Eatery. Gabum na gabum, pero hindi po siya si Mike dito. Chow food crawl. Kung familiar kayo, nag-Nevaisia kami. Kami din po ang magkasama noon, Chow food crawl. Siyempre, alam niyo naman si Chow food crawl, nag-food travel din yan. Hindi naman yan makakagain ng maraming followers kung hindi niya kabisado ang mga pinupuntahan niya. Mga lugar. Katulad nito, Baguio. Ano meron sa atin ngayon? Meron tayo ngayon dito pinuneg, tsaka pingping, pisngi ng baka. Curious naman. Unahin na natin agad yan. Pero napansin ko rin, iba yung kanin na meron sila dito. Parang brown rice. Brown rice yan. Ang galing. Sige, paano? And umpisa natin dun sa excited ako dito sa ping-ping. Sige. Akala ko kasi kaya sa tinawag na ping-ping, dahil meron siyang mga pining-ping sa yung toppings. Ping. Oo. Susubukan natin. Ito, sabay tayo? Yes. Mamaya na natin i-dissect. Lambot nga. Madalas yung magkalas-kalas sa bibig mo. And moist naman. Pero, iba yung lasa niya. Parang may alat, no? Alat, smoky. Oo, smoky lang, may alat. Tapos yung lasa ng mga daon ng sibuyas. Perfect. Local food, local Baguio na mga pagkain po. Ang mga matasaksihan nyo ngayon. Lalong-lalo na itong isa. Ito since 1970s pa to. Uy, matagal na. Matagal na. 50 years. Parang ano to tambayan ng mga minero. Linit sila naghahati-hati ng mga share nila.
sa mga namimina nila hanggang sa ito, naging kainan namin. Wow, nice to know. At saka mga Cubs, parang lokal nga lang talaga alos ang makikita mo kumakain dito. Kasi papasok ka pa na yung Eskinita. Tama. Sino mag-aakala may kainan tapos kung pinasok mo yung Eskinita, nasa second floor pa siya. Tapos nasa parang medyo classic na yung itsura na parang building. Parang ganun. Subukan naman natin tong isa. Alam ko nakateam na ako nito nung kasama ko pa si Tata. Ito naman yung pinunig nga. Kung saan ka nakatikim, pero ito medyo kakaiba. Ang pinuneg, ngayon lang siya naging commercially ni-introduce. Matitikman mo lang yan pag may occasion, especially mga gatherings ng mga sa aming mga Cordillerans like Kanyao, ganon, yung malalaking festivities, dun mo lang matitikman yung pinuneg. Actually, pag nag-butcher ka kasi ng pig during Kanyao, like festivities namin, dun lang napaprocess yung pinuneg. Wherein yung pinuneg is a mixture of yung laman loob ng baboy. Kasi ngayon, ang dami nang lumalabas ng mga proseso ng paggawa ng pinuneg like in smoke, yung iba bloodless, ganon. Pero sa atin talagang originally old na process po natin. Sa madaling salita, blood sausage. Blood sausage. Smoky din. Masibuyas, mabawang. Sobrang lambot. Parang dinuga, no? Oo, yung tails niya sa bibig mo, kumakalat lang siya. Pupunta na sa side. Kasi malambot siya eh. Tapos may taba-taba kamalalasahan. Totoo. May mga bits pa na parang may crunch din. Bawang, sibuyas, mga ganon. Yan yung itsura niya. Kumbaga, ito ay longganisa na binalot doon sa parang dugo. O, parang pambalot talaga ng longganisa. Tapos dugo yung laman. Masarap siguro ito kung may toyo mansi tayo, tsaka sili. Lagyan natin dito. Kong. Hindi adapt toyo to. Slim. Dito ka makikita mo talaga mga kumakain dito, mga local media ng Baguio, mga lokal, bihira turista dito. Kaya nga eh. Ako, saktuhan lang yung place, mga Cubs. Hindi kasi yung pangmaramihan talaga. Kasi yung silig, mababa lang. Hindi mo akalain na dinadayo pala ito ng mga lokal talaga. Hindi yung turista, mga lokal talaga. Lokal. Mga kumakain dito. Sabi nga nila, kung nasan kumakain yung mga lokal, yun yung dapat mong subukan and you eat like a local. Wala to sa atin. Wala sa Manila, wala sa Pampanga. Pag-akit mo ng Baguio, makakatingin ka ng mga gato, smoky po yung style ng mga local food nila dito. Ang galing. Hindi lang to, intro pa lang to. Marami pa tayong pagsasaluhan dito sa Baguio, ang summer capital of the Philippines. Although ngayon, medyo maulap ang panahon. Mapapansin nyo, hindi ko rin alam kung nakikita sa camera. Hindi siya kasing liwanag ng mga nakikita yung videos namin. Medyo makulimlim. Perfect weather. Perfect din siguro kung yung nasusunod natin tatawirin. Merong mga sabaw. Edit na ulam. Laro ka ba alam na ganon? Meron. Kainan ng mga estudyante naman. Iyan ang mga dapat din sinusubukan. Kilala sila sa kinigtot, kung alam mo kinigtot. Hindi pa na Ginulat siya na karne ng baka. O hilaw siya, ginulat lang sa init na sabaw. sounds interesting. Kailangan din nating matikman. Sumukan natin. Share namin sa inyo kung ano yon ngayon din. Punta tayo dun. Tara! Isa pang perfect sa klima ng syudad. Itong tinigtot na sinabawang baka ng Soledad. Sabayan mo pa ng combination ng crispy pork sa munggo. Coming up next na itong isa pang classic kainan sa Baguio. Ano ba itong meron tayo ngayon? Meron tayo dito pork chop, munggo, tsaka kinigtot. So, kinigtot pala ang tawag dito. Anong ibig sabihin ng kinigtot? Yung tinigtot kasi, it's a Ilocano. Tinigtot means mabilisan na luto lang yun. Pag makita mo yung karne na pale na siya, aahunin mo na siya. Pure beef yun na in-slice mo ng manipis na malambot siya. Bubuhusan mo lang ng sabaw, actually, ganun pa. Nalagyan ng sibuyas, yun ang kinigtot. At first time ko yatang nakakita ng ganito, never pa ako nakatikim niya. Ano naman yung halo ng sabaw na bakit parang ganyan yung kulay? Ayan yung tinatawag na pispis. Yung galing sa dayami ng baka, yung kinain ng baka. Oo. Dayami, piniga, yan na yan. Papait. Papait. Oo, tama. Kaya pala kulay green. Siyempre, bukod dyan, meron tayong ang munggo at saka yung pork chop. Pero curious ako sa kinigtot. Tingnan muna natin. Feeling ko sabaw muna. Iba yung kulay eh. Cheers tayo mga Cubs! Diba? Gising ka kagad, di ba? Oo. Pait. Naiiwan sa dila mo ang tapang nung yung mga dahon na nilagay. Kasi kanina hilaw to eh. Medyo mapula-pula pa, oh. Ito maliit lang muna. Titikman lang. May kasama na naman sabaw.
Malambot kasi syempre parang ano lang yan ginulat lang Hindi man siya ma-over. So kapag hindi mo naman na-over ang baka, hindi malambot siya. Naka-enjoy naman siyang nguyain actually. Yung sabaw lang talaga, may aftertaste siya. Nanunuot dun sa dila. Cubs tong Soledad since 1985 pa to. Tapos nakilala sila sa Pork Chop tsaka sa Munggo. Hindi pa ako pinakamakala may solidad na. Talagang puntahan sila ng mga estudyante nang nagpasikat sa kanila kasi malapit sa mga schools. Tsaka, marami rin silang iba't ibang klaseng ulam. Pero sabi kasi ni Chow Food Crawl, sikat sila din sa pork chop at saka munggo. Terno nga naman sila. So, pag meron ka kasing munggo na gulay, masarap na prito. Tingnan natin yung munggo. So, yung munggo nila dito medyo buo-buo. Tapos yung dahon na nilagay, parang dahon ng sili. Walang chicharon, bagkus meron naman siyang totoong karne. Na umami. Ang sarap ng texture niya. Buo-buo pa siya. Ikaw na mismo yung magdadurog sa kanya. Masi-masi na siya sa bibig. Tapos mainit-init pa. Simpleng ulam lang naman siya mga kabs, no? Hindi naman siya yung super extravagant na ulam. Pero perfect naman siya sa weather dito sa Baguio. Ito naman yung pork chop nila mga kabs. Breaded pork chop naman yung style nila dito. Merong makapal na breading dito. Tapos yung karne niya, may kasamang taba. At saka moist naman yung karne. Check natin kung malambot ba. Malambot naman, no? Malambot at malasa din. Hindi lang siya yung lambot na talagang madaling mapilas, yung parang nalulusaw. Medyo, siyempre, may konting chewiness yun sa una, pero pag ninunguya mo na, ang dali na. Yung iba, Cubs, ginagawa, tinatoppings yung pork chop sa Munggo. Oo, sige nga. Kumuha natin. Maganda yung ano mo, suggestion mo. Sige, gawain mo. Mga estudyante yan Tapos, Lalawang nyo, dami. oo. Yan Maganda siguro yung may breading, no? Para may konting lutong. Lagyan natin ng gulay. Ayan, dahon. Lawang estudyante. By Chow Food Crawl. Yung lutong, tsaka yung pagiging masa ng mundo, masabog sa bibig, grabe. Ito yung mga hindi masyadong nabablal Cubs na kainan sa Baguio. Yun ang pumuntahan natin. Itong buong episode na to, hindi ito yung inaasahan siguro nila ng mga kainan na pinupuntahan ng mga turista. Kasi di ba, pag Baguio, sinasabi, pag turista, yung mga good taste, yung mga ganun. Kinapauna ko na po, baka hanapin nyo. Siyempre, mas try din naman ang good taste. Pero, ang episode na to, ay tungkol dun sa mga hindi masyado nabablog or pinapansin sa social media ng mga turista. At merong mga lokal na pag Local. ganitong ganito yun. So siguro, kain muna tayo bago tayo lumipat. Ito wala akong idea. As in, hindi ko alam ang itinerary na inihanda ni Chow Food Crawl. Pero gusto kong masurpresa. Punta na tayo doon. Meron ka bang clue kung anong gagawin natin sa susunod? May ko ba sa mga pinausukan na karne, gano'n? Okay din yun. Kung ano man yan, hindi na ako makapaghintay. Puntahan na natin agad. Let's go! Espesyal naman ang susunod nating titikman. Pagdating kasi sa mga taga-Cordillera ay ito ang pangmalakasan. Tara na sa Sagada Lunch para subukan ang kanilang mainit-init at talaga namang ipinagmamalaking pinikpika. Dinala naman tayo ni Chow dito sa kung tawagin ay... Dasagadalan. Since 1944. Uy, mas matagal na pala to. So galing tayo kanina sa Katipunan, tapos Soledad, ngayon naman Sagada. Ang kaklasik ng mga Pangalan talaga dito sa Baguio. Talaga yung puntahan ng mga lokal dito At dito naman sa pinuntahan natin to, ano ang espesyal? Pinikpikan. Ito yung manok. Oh, may sabaw, pinikpika. Pikan. Tapos itong isa pang ilorder. Ginisang sumo. Nguso ng baboy. Kaya sungo, muso. Parang balik na. Red lang. Parang ganun pala siya. Yung sungo nila, parang ginisa. Ginisalat. Parang ganun. Ginisalat. Ang alam ko, yung iba, galing tayo sa ibang kainan, meron din silang sungo, pero smoke version. Smoke tsaka pinarito. Minsan Yun. Tapos itong pinigpika ng pikan. pagkakaalam ko, nakatikim na ako nito, ito yung Killing Me Softly na chicken. Hindi ko na i-detalye kung paano dahil baka dumilaw o ma-demonetize YouTube, ano natin yun. Mamabawalan tayo. Pero tingnan natin yung sabaw. Pampalasa nila dito, Cubs, etag. Uy! Parang gusto ko nun. Simple lang yung lasa. Simple lang. Parang may hint siya ng konting parang tinola siya. Parang luya. Parang ganon. Kung mapapansin nyo mga kabs, no, yung balat, native to, di ba? Native. Kaya malasa talaga yung sabaw yung katas nung native nandun. Tapos yung balat niya parang sinulog. Sinunog. Oo. Kaya meron din siyang pagka-smoky. May luya, may smokiness. Parang ganon. Pag samasamahin mo yun, tapos yung sabaw ng native. Tapos ang pinakamasarap na parte ng pinikpikan, leeg tsaka paktak. Kasi Buti na lang nasa akin yung leeg, nasa akin din yung paktak. Sige, kinamay ko na mga kabs, Cheers tayo. Suruan na natin. Native, given, medyo chewy pa. Chewy. Saka pag native, may laban talaga yan Bonus na lang kung talaga mapapalambot mo Pero overall, yung lasa naman, yung naman yung habol natin, okay naman.
Hindi siya yung pinaka pagiging favorite mo na soup. Pero pag kinain mo naman siya, comforting naman siya. Tama-tama sa weather ng Baguio. Oo, ang lamig pati. The Baguio. Sumo, mga kapatid. Sabi, Mike D. Hindi na naman ako sa'yo, Mike D. Idol na idol ka ni Chow. Oo. Ayan, ba tayo dito? Sumo, mga kapatid. Ito yung lasa ng yung baboy na wala ka nang nilagay kay talo. Pinirito mo lang. Hindi nyo alam, Natural lang. nilagyan ng onion leeks. Tapos Yun na yun. Napaka straightforward. Wala akong masasabi na special na pampalasa dito. Sangsa na yun. Mayroon din mo naman sa salt and pepper siguro. Baka ganun lang to. Para palaging mayroong binubudbud na daon ng sibuyas dito sa mga kinakain natin sa vlog. simple lang. Or boiled lang, incense smoky lang. Walang kahit anong magarbong regado. Walang ketchup, walang tomato sauce. As you can see naman mga kabs. Kitang-kita naman talaga. Okay na okay din. Tapos brown rice na naman. No? Subo tayong rice. Medyo pabusog na po kami kaya mapapansin nyo ganito ang kain namin. Pero hindi pa tayo tapos kasi 24 hours po yung title na napaload nyo. No? May mga pupuntahan pa kami. Dami pa. Kinabukasan. Enjoyin muna natin to. Palanganing tinola, ang pilikpikan. Dito kami matirimon sa Sagada. Lahat ng makikita mo dito, well, iba-iba naman. Napili lang namin itong dalawang klase na to kasi yung ibang menu nila doon, meron naman din doon sa una natin pinuntahan kanina. At na-enjoy naman dito sa Baguio kasi ito yung mga pagkain na maraming beses na ako nag-Baguio sa buhay ko, no? Hindi ko na mabilang. Pero hindi ko normal na nakakain to pag bumibisita ako Baguio. Katulad nga na sinabi natin kanina, ang lineup natin today, hindi yung pang turista, more on pang lokal. At hindi lang dito natatapos yan. Mukhang meron pang isang ibibigay si Chang Food Crew. Meron pa. Meron ba tayong clue? Secret muna. Pansit naman. Kailangan natin puntahan yan. Well, dito sa video na to, kasunod na. Pero sa totoong buhay, tulog muna kami, magpapaluto ulit, tapos kita-kits. Let's go! Let's go. Tara! Dito naman tayo sa Session Road para sa last stop ng ating food travel episode. Coming up next na ang classic at paborito, Mami at Siopaw ng Luisa's Cafe sa Baguio. Para sa ating final stop, dito naman tayo sa Session Road dahil ito ang sinuggest ni Chow Food Crawl. Nasaan tayo ngayon na kainan? Luisa's Cafe ka. Luisa's Cafe. Sa Rose Cafe tayo kaso ang daming tao. Ay, oo nga pala, i-share na rin namin sa inyo na dumaan din kami sa Rose Cafe. Siguro yung mga local, alam nila na meron ding Rose Cafe, meron Luisa's Cafe. Dito tayo napadpad kasi nga, medyo pila din. At napansin ko dito, para siyang mga Chinese style. Pakilala mo naman yung mga in-order natin. Ito, special mami na Luisa's Cafe. Special Mami ng Luisa's Cafe. So, malaking mani. Ito, Kabs, 1963. Grabe pala mga kainan dito, no? At saka yung mga feels din dito. Napansin ko, lahat ng binuntahan natin, puro classic yung datingan. Parang medyo luma, matagal na. Kumbaga, legendary. Parang ganun siya. So, meron tayong Special Mami, tapos kumuha rin tayo ng dalawang klase ng siopaw. Anong flavor? Bola-bola. Asado at bola-bola. So, kapag asado, meron siyang kulay dilaw. Yung bola-bola, walang palatandaan. Mauna na tayo sa siopaw. Sangkagat muna bago natin buksan. Ay, ito tinatanggal ang papel, mga kabs. Hindi katulad nun sa kinain natin sa Caloocan. Ay, biniyak na. Oh. Ito na to, Kabs, Ay, ako din. Ito naman yung asado. Oh, wala mo ng sauce. Cheers. Asado na Classic. Oo. Durog-durog po yung laman ng asado. Medyo dry sa version ng asado. Hindi siya yung saucy version. Pero, meron silang yung sauce. Ayan, Ayan, Pag siopaw talaga, kailangan meron ganito. Para mas saucy. Gabong! Kabung. Gabong! Tsaka yung pagkamalang sa mic dito, sa Chow Food Crawl po ito. Yung siopaw niya okay. Medyo dry lang para sa akin yung asado. Pero may ganung version naman kasi talaga. Ang good thing, meron silang andi sauce. Medyo sweet yung andi sauce nila. Makapal yung texture. Nung Luisa's Cabs, nakilala to, naging tambayan to ng mga local media ng Baguio. Oh, Yes, dito talaga sila. Tapos minsan nagkakandak sila ng exhibit dito sa restaurant. okay, natikman na natin ang siopaw. Dumito naman tayo sa special mami nila. Napakalaki mga kabs. At kung mapapansin nyo, meron siyang gulay, bok choy. Tapos para siyang combination ng baka at saka meron din siyang baboy or parang lechong kawali yata to. Pero unahin ko na yan sa sabaw mga kabs.
good morning na sabaw. Simple lang. Simple lang. Walang masyadong powerful na regado yung malasahan. Yung iba Cubs nilalagay nito. So, ay yung sauce na Nilalagay dyan. pwede, no? Para siyang magiging pares. Para siyang ganun. Kasi Magkaroon siya ng lasa. Ayan, oh. Nice. Parang gusto ko yun. Sabuhan noodles, lagyan mo na ng sauce. Tapos, buhusan mo lang ng sabaw. Tumamis. Tumamis yung noodles, mga kal. Pero okay ka. Tapos, sabayan mo ng gulay. Yung sabaw, diretsong lasa lang ng pinagkuluan ng baboy siguro. Parang gano'n. Yung noodles sila gumagawa mismo nito. Nagbebenta rin sila niyan, araw-araw. Galing, fresh. Kaya para hindi siya katulad nung typical na mabibili mong mami sa labas. Nung kinakain mo ngayon, parang ang bilis kadatin, saktong-sakto. Ito, naglagay ng crunch sa mami. Although siyempre nababad na siya, baka hindi na siya crunchy. Pero yung flavor, nandyan pa rin. Numbot ng lechong kawali. Yung iba, di ba, nalagay kalamansi ka? Nagati kalamansi. Sa toyo, tanay ako sa kanto mami, makakapsi. Ang dami. Kadami. Hindi na po kasalanan ng Luis Cafe para umalat to, no? Kasalanan ko yun. Toyo mansi po para sa mami. Tapos siopaw ulit. Sarap niya pa sila rin lang. Medyo matamis to, okay, sa sobra. Kung makapansin nila, itong Luis Cafe, hindi ito yung hindi katulad ng mga una natin tatlong pinuntahan, mga local food talaga. Ito hindi naman local food, parang Chinese style to. Pero, paborito kasi siya ng mga lokal. Kaya namin tinry. Kain muna tayo mga Cubs, no? Pampay-energy. Kain muna tayo. Ano naman masasabi mo Cubs dito sa mga pagkain Baguio? Solid. Itong experience na to, isa sa paborito kong ginawa sa experience ko sa pag-vlog, no? Hindi ko madalas magawa yung bawat pupuntahan, lokal talaga na pagkain. Yun yung mga pagkain na hindi mo matitikman sa ibang lugar o sa atin, sa lugar natin. Yun naman ang purpose ng travel for food, no? Tikman natin yung mga lokal na pagkain. At ang masasabi ko, sa mga pagkain Baguio, lahat may style na parang old school. Parang gano'n lang sabi, napakuluhan, mga sinap. Simtihan lang, walang mabigat na regado, hindi powerful yung lasa. Kung ipapa-explain mo sa akin lahat ng dirikmang ko, straightforward kung ano yung mga sinabi ko, yun lang talaga yung nalalasahan ko dun. Pero special yung feeling ko. Saka maganda yung weather kasi bumagay lahat. Like mami, to, okay to sa Baguio. Kasi malamig ngayon. Hindi naman malamig na malamig, pero siyempre typical, yun sa Baguio, alam nyo naman malamig talaga. So, ang mga pagkain dito, okay na may sabaw talaga. Tapos may kapartner na ganito. Siopaw. So, pow, for the win. Ito ang for the win natin. Busin Sa video na to, huling kagat, ganito kalaki. Maraming salamat kay Yui, aka Chow Food Tour, sa pag-tour sa atin dito sa Baguio City. Especially sa mga pinuntahan natin, no, talagang nakakausap na yung mga owner. At mapapansin nyo, parang full access tayo sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng owners sa mga pinuntahan namin. Kung mapapansin nyo, hindi po yan masyadong nakikita sa internet. Ito yung mga pang-lokal, yung mga pinuntahan natin. Proud na proud ako na tikman natin yun. There you take you, Yui. And it's Chow Food Tour. Kasi na naman kasama natin sa likod ng camera. Maraming salamat sa tour na to. Napakasaya sa Baguio City. As always. Ilang beses na ako pumunta dito. Pero this is the first time na tikman ko lahat ng mga nakatago. Sobrang enjoy Baguio. Ikaw, ano masasabi mo sa mga pagkain kahit paulit-ulit ka dito? Hindi talaga ako nagsasawa Sarap. Napakagaling. Sabi mo, simple lang, tapos wala sa atin sa Manila. Sa'yo, sa Pampanga. Actually, yung iba dito lang talaga ginagawa. Like yung etag, di ba? Although hindi tayo nakakain talaga, pero yung mga flavorings doon, nandun sa mga kinain natin. Ayun, sana next time, makapag-cover tayo ng etag kasi super special yun dito eh. Ayun, siguro hanggang dito na muna, no? Very, very good morning po pala kasi 24 hours po ang napanood ninyo. At ang nabasa nyo ay totoo, kinabukasan na to, umagang-umaga. Gabung with hindi si Mike dito, si Chow Control po. Ayan. Idol niya si Chow Control. Baka may mensahe ka kay Mike D. Mike D. Nahiya lang siya sa'yo. Nahiya sa'yo, pre. Pero idol ka niya. Nagda-drums din eh. Sa lamesa lang. Sana magsama tayo. Ayun. Mike D, hinihintay ka namin. Kaya sa susunod, pag may time, sige, pag hindi busy, magkita-kita tayo. So hanggang dito na muna. Sana ay napasyal din namin kayo at na-enjoy ninyo ang lahat ng mga furniture at pinagkakain namin ni Chow dito.
medyo lumalaki na po kami dito sa Baguio. Napakasarap sa Baguio, no? Kakain ka ng masarap na pagkain, matutulog ka sa masarap na weather, napakasaya lang talaga. Sana sumaya din kayo sa experience namin. So siguro, dito na muna. Ako po, si Cabs Chess. Ako naman si Chow Food Cron. At ito po ang Tave Kalas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan, napakahaba ng outro. Bagay, wala si Kuya Dex sa'yo, medyo busy siya sa mga ginagawa niya. Cheers muna tayo. 무너진 가슴 안고 들어 Pero ito, may sasalin ito. Talaga namang manyama. Kenny. Bye! Peace out! Alright! Thank you, Chapo. Ay, pasabot. Next year. Ay, Kuya Dex. Next year. Next year. Alright. Gaboom. Ayun, gabo! Siguro patakip na natin kay Champot Call yan, yung camera. Let's go! Stainless. Stainless, mga kabs. Wow. Lumusal sa Baguio. Stainless. Salamat po. 안아주겠니